Okay, so chain rule na tayo. So, inulit ko kasi yung vid kaya meron nang nakasulat. So, sa chain rule, ang formula kasi natin is f of x malaking f of x is equal to f prime of g of x multiplied by g prime of x. So, ang ibig sabihin yan, itong g of x, ito yung inside function, no? G of x. Kasi itong f of x na yan, yan so yung f prime of x, yan so yung yung ide-derive mo sa labas. So, ganito yan. So, di ba, ito yung given. So, ang ginawa ko is, tinignan ko muna kung pwede siyang ma-simplify. So, meron siyang radical, so pwede, di ba? So, di ba, kapag radical, raised to 1/2. Kaya siya naging ganito. So, ngayon, yung sinasabi kong g of x, yun yung inside function. Yung sa loob, literal na loob, inside function. So, yun yung magiging g of x natin. I-label nyo siya, para kasi pag hindi nyo siya nilabel, mahirapan kayo dito. So, i-g of x nyo na siya, di ba? Ngayon, ang gagawin na natin na next is itong formula na to. F of g of x multiply by g prime of x. So, ano ba ang f prime of g of x na yan? Ito yan. Itong buo yan. Itong buo na daw ito, i-derive daw natin. So, paano siya i-derive? Eh di syempre, power rule. Yan, di ba? So, i-power rule natin siya. So, paano ang power rule? 1/2, ibababa natin dito. Multiplied by, meron tong parenthesis dapat, kasi binomial. 5z minus 8, 1/2 minus 8. 8 minus 8 daw. Minus 1. Tama ba? Excuse me. Diba? 1/2 minus 1. Multiplied by yung g prime of x. No? Diba ang g of x natin is itong nasa loob? Itong 5z minus 8. Ayun na. So, kunin daw natin yung derivative niya. Ang derivative niyan? E di 5. Di ba? Kasi 5, magiging 0 na tong z. Tapos ito, magiging 0. Kaya 5 lang matitira. Times 5. Lagay mo lang dyan. And then, simplify. Magiging, ito muna. Minus muna natin. Negative 1/2 multiply by 5. So, pwede na yung answer na yan. Pero, mas isimplify pa natin. So, ang gagawin muna natin is, ibababa natin to. Kasi, di ba, negative 1/2. Kapag ayaw mo na negative, tapos gusto mong positive ang exponent mo, hindi ibaba natin. 1 kasama yung 2. Tapos, 5z minus 8, 1/2 multiply by 5. Pero, pwede pa yan masimplify. Kasi, meron yung 5, tapos meron yung 1/2 na exponent. Kapag 1/2 naging exponent, di ba radical yan? So, gagawin lang natin itong radical. Tapos itong 5. 5 times 1 lang. Kaya aangat yung 5. Tapos ito magiging 2 square root of 5z minus 8. Yan na ang simplest form niya. Yan na ang final answer. Medyo komplikado siya. Next na example. Paramihin natin yung example natin dito. Kung kaya, sagutan na lang natin. Kung kaya. Okay. So, sa number 2, we have f of x is equal to sine 3x squared plus x. So, ano na ulit gagawin natin dito? Ang unang gagawin, check if pwedeng masimplify. Pwede ba?
Hindi na. So, ang next na gagawin is determine kung anong klaseng differentiation ang i-apply natin. So, since may nakikita kang sign, ibig sabihin, trigo. Diba? Pero dito sa loob, normal differentiation lang siya. Diba? And then next, anong gagawin natin? Mag-assign tayo ng value ng f of x at g of x. Tama ba? So, ang g of x natin is equal to 3x squared plus x. Tama. So, tapos, ang f of x naman natin is yung buo. Ito yung buo. Yun yung f of x natin. So, for the meantime, ang gagawin muna natin, i-write natin to. So, i-write mo siya sa as sin g of x. Okay, so, ulit. Sin g of x. Multiply by g prime of x. Diba? So, g prime of x natin is 6x plus 1. Ngayon, ngayon, i-derive natin to. Ano ang derivation ng sin? Okay, so sin is cosine. So, magiging cosine to of x. Magiging cosine g of x to. Multiply by ano ang g prime of x natin? 6x plus 1. Diba? Then, ibalik na natin sa dati itong g of x. Ano ang g of x? 3x squared plus x. So, cosine 3x squared plus x times 6x plus 1. So, ganyan na ang final answer. Hindi man na yan pwedeng i-multiply kasi meron yung cosine dito. Basta mo, lagyan mo ng multiply din. Ganyan na yung final answer. Okay, so number 3. Anong ulit gagawin? Let's check if pwede pang ma-simplify. Hindi na, di ba? So, ano lang next na gagawin natin? Define natin ang g of x. So, sulat mo natin dito is f of t is equal to, ano yung formula natin? f prime of g of x multiply by g prime of x. So, need natin hanapin ang g of x at yung g prime of x. So, ano ang g of x natin? Itong nasa loob, di ba? So, 2t is cosine t. 3 again 3 2 3 minus 1 plus ano ang cosine? Negative sign. So, negative sign t is equal to 6t 2 minus sin t. So, ito na yung g prime of x natin. So, isalpak na natin. Ito daw f of x na yan. Yan yung, mamaya, sulat ko muna. 2 minus cosine t 50 times 60 squared minus sin t. So, ito, tapos na natin to na, ano, di ba, na differentiate. So, ito na yung i-differentiate naman natin ngayon. So, 50 times 2t cube plus cosine t 50 minus 1 multiply by 60 squared minus sin t is equal to 50 is 2 cube plus cosine t 49
multiply by 60 squared minus sin t. Diba? So, ganito na ang final answer. Okay, so next example. In number 4. Dito na. Number 4. Plus 9. So, dito naman, as you can see, exponential lang siya. So, ganito na lang ang ituturo ko sa inyo. Ano natin gagawin? Check mo na naman kung pwede pang ma-simplify. So, kasi hindi na, di ba? So, ang next na gagawin natin is hanapin natin ang fg of x at ang g of x. Change natin ang approach natin. So, ang g of x natin, una mo nang hanapin is g of x bago ito. So, ang g of x natin, itong nasa taas. Kasi yan yung inside function. Huwag kayo maguluhan. Then, next na gagawin is yung f of g of x. So, basically, ito yan. Kasi yan yung buo Diba? So, e raised to, para hindi tayo matagalan, diba? Ito is the same as g of x. So, pwede kong ilagay sa taas, e raised to g of x. Diba? Tama ba? Yes nyo? So, ganun na, diba? So, na-raise na natin siya. Ngayon, kukunin natin ang derivatives niya. Diba? So, f prime of g of x. Ano ang e raised to g of x? E raised to g of x is the same as e raised to x. Diba sa e raised to x natin sa exponential, ito, kapag derive mo, e raised to x lapa. So, ang answer dito is e raised to g of x lapa. Or, e raised to w4 minus 3w squared plus 9. Kumbaga, nilagay ko lang ulit yung value ng g of x, which is ito. So, dito naman sa g prime of x, ano mo lang, normal na pa na pagde-derive. So, 4w cube minus 6w, yun lang. Ito na. Yan na ang ano. So, pwede na natin isulat dito f prime g of x multiply by g prime of x. So, ano ang f prime g of x natin? Ito. So, isulat mo lang EW4 minus 3W squared plus 9 multiply by 4W3 minus 6W. 4W3 minus 6W. So, yun ang sagot. HW. Ay, no. Ganun lang. Ganun lang guys. Ganun na lang gawin nyo. Ganito na lang gawin nyo. Ganito ang ni-recommend kong gawin nyo. Hanapin nyo muna ang g of x. And then, ito na. Diretso salpak na lang so kayo dito. Ganito na lang gawin nyo. Aralin nyo na lang ito.